Magandang araw po sa inyong lahat. Narito na po ang pinaka-latest nating update sa magiging lagay ng panahon ngayong araw ng Huwebes, April 2, 2026. Sa kasalukuyan nga po, patuloy pa rin ang pag-iral ng mga weather system sa ating bansa na kung saan meron po tayong minomonitor na easterlies or hanging nanggagaling sa dagat Pasipiko o yung mainit na panahon. At bukod nga po dito sa hanging easterlies na mainit na panahon ay meron po tayong minomonitor na low pressure area sa labas ng ating Philippine Area of Responsibility na kung saan huling namataan sa layong 2,000 km east of Mindanao na kung saan makikita nga po natin na may mga localized thunderstorm itong dala sa labas ng ating Philippine Area of Responsibility. Sa kasalukuyan wala pa naman itong direktang epekto sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility, ngunit iba yung pag-iingat po ang ating pinapahatid sa ating mga kababayan upang makapaghanda sa posibilidad na mangyari sa mga susunod na mga araw. Kaya manatiling maging alerto at updated sa panibago nating ulat panahon na aming ilalabas ukol sa masamang panahon sa labas ng ating Philippine Area of Responsibility. At para sa mga karagdagang impormasyon ukol sa magiging lagay ng panahon ngayong araw, pakinggan po natin ang ating kasamahan na siyang magbibigay ng ulat panahon sa loob ng ating bansa. Muna natin kung ano nga ba yung mga asahamang mga weather systems at weather disturbances na papasok ng ating bansa. Una na dyan ay ang patuloy pa rin na pag-iral ng mainit at malinsangang panahon sa buong buwan po yan ng Abril dahil sa mataas na air temperature at yung heat index. Magkaiba po yung temperatura ng hangin at heat index at usually po kapag panahon ng tag-init mas mataas ng 3 to 7 degrees yung heat index o yung nararamdaman ng ating katawan, especially kapag maalinsangang ang panahon at nahihirapan po tayo na mag-cool down at mag-evaporate ng awis. Isa sa mga dahilan po ng pagkakaroon ng mainit na temperatura ngayong buwan ng Abril ay ang easterlies pa rin o yung hangin nagmumula sa dagat Pasipiko at ang high pressure area na usually po malapit sa may northern Luzon. Usually yung high pressure area po ito po yung sinking air o yung bumababang hangin. And as a result, nagkakaroon po tayo ng kakulangan ng pamumuo ng mga ulap at kakulangan din sa pagkakaroon ng mga pag-uulan. Madalas po yan nangyayari po pagsapit dito sa may northern and central Luzon. Habang sa natitirang bahagi ng bansa patuloy ang pag-iral ng easterlies or mas madalas ang easterlies for the month of April. At pagdating sa mga weather disturbance, possible pa rin po ang mga low pressure area at for the month of April, 0 or 1 po ang forecast natin na tropical cyclone or bagyo. Usually po ang mga bagyo tuwing buwan ng Abril, pag mababa yung entry point, for example sa may east of Mindanao, nagla-landfall po ito somewhere dito sa may Caraga region, Visayas, and Mimaropa. Habang may mga ilang bagyo po na pumapasok ng ating PAR dito sa may silangan po ng Visayas or Bicol region, lalapit ng Luzon, pero hindi naman po magla-landfall at magre-recurve or lilihis ng direksyon malayo sa ating kalupaan. Magiging bagyo for this month of April po, ito yung magiging third at ito po ay papangalanan natin na Kaloy kung sakasakali. Patuloy ang pag-iral ng easterlies o yung hanging silanganin, ito yung mainit na hangin nga po galing sa may Pacific Ocean, dadala ng generally mainit na panahon, itsansa po ng mga pulupulong mga pagulan or pagkita at pagkulog, lalo na po sa bahagi po ng Mindanao, asahan po meron mga 1 to 2 hours na mga rain showers or thunderstorms, habang sa malaking bahagi ng Luzon and Visayas, asahan pa rin po yung generally fair weather conditions, so ibig sabihin generally maaliwalas naman ang kalangitan, lalo na po mamayang gabi at aasahan lamang po yung mga minsang pagkuliblim at mga isolated rain showers sa bahagi po ng Visayas. Asahan pa rin sa malaking bahagi ng Luzon ang fair weather conditions, maaliwalas sa kalangitan, umaga hanggang tanghali, and as a result, nagiging mainit pa rin po at maalinsangan ang panahon. At pagsapit ng hapon hanggang gabi, yung mga lugar lamang na kumukulimlim, kabilang na dito sa may Quezon Province and Bicol Region, kasamahan lamang po yung mga pulupulong pagulan, habang maliit pa rin ang chance ng ulan for the rest of Luzon. Sa Metro Manila, mananatiling mainit po from 23 hanggang 34 degrees. Ito po yung air temperature. Ngayon din sa may Tuguegarao City, Cagayan, sa may Isabela and Pangasinan, posible rin ng 34 degrees na maximum temperature. Habang dito naman sa may Baguio City, mula 16 hanggang 25 degrees Celsius na preskong panahon ang mararamdaman po. Sa ating mga kababayan at mamamasyal po dito sa may Palawan, sa mga uuwi ng probinsya dito sa may Visayas, air weather conditions pa rin po ang mararamdaman. Asahan pa rin ang bahagyang maulap hanggang minsan maulap na kalangitan sa dakong hapon at pagsapit ng gabi,
posibleng gumanda uli ang panahon at meron lamang mga pulupulong pagulan, lalo na sa timog na bahagi po ng Negros Oriental, Southern Leyte at sa Bohol. Temperatura natin sa may Puerto Princesa 24 to 32 degrees, habang mainit sa may Iloilo City hanggang 33 degrees Celsius. At sa ating mga kababayan po dito sa Mindanao, halos katulad din po na weather conditions ang mararamdaman. Bahagyang maulap hanggang kung minsan maulap ang kalangitan. Sa umaga may mga times po maraming lugar sa Mindanao magiging maaraw naman ang panahon. Pero sa dakong hapon hanggang sa gabi, meron muli mga localized thunderstorms, lalo na dito sa may Zamboanga Peninsula, bahagi ng Northern Mindanao, ligi dito sa may Moro Gulf, sa may Basilan, Sulu, Tawi-Tawi, at sa may Socsagen. Mataas po ang chance ng mga localized thunderstorms, yung mga pulupulong pagkidlat, pagkulog. And in terms of temperature, matataas din po yung ating mga possible air temperatures, no? Dito sa may Zamboanga City hanggang 32 degrees at sa may Davao City hanggang 34 degrees Celsius. Yung mga heat indices natin mananatiling mataas, kabilang na dito sa may Iloilo, sa may Capiz, at sa bandang Mindanao, sa mga syudad po ng Zamboanga, Davao, General Santos, Tabato, and Butuan, posibleng halos more or less sa 40 degrees po ang mararamdamang init. Kaya't paalala pa rin sa ating mga kababayan, or the entire country na rin po ito, no? Ugaliin pa rin ang pag-inom ng tubig at magsuot lamang ng komportableng damit para iwas heat stroke. Para naman po sa mga maglalayag nating kababayan sa mga uwi ng probinsya hanggang sa weekend or mga mag-island hopping towards the weekend, asahan pa rin sa malaking bahagi ng bansa wala na mga asahang sea travel suspensions or gale warning. In general, kalahati hanggang 1 metro po ang taas sa mga pag-alon, except dito sa may Batanes, ngayon at bukas, nasa 1 hanggang 2 metro ang taas sa mga pag-alon. Then eventually, afterwards, magiging banayad naman po hanggang sa katamtaman sa malaking baybayin po ng ating bansa, except of course kapag meron tayong mga thunderstorm or biglang puso ng hangin na posibleng mag-cause po ng malalakas na mga pag-alon. At para naman sa lagay ng ating panahon po, simula po sa Good Friday hanggang sa Eastern Sunday, malaking bahagi pa rin po ng ating bansa ang magkakaroon ng generally maaraw at magandang panahon. Yung nga lang po magiging mainit talaga at maalinsangan pa rin po noon dahil nasa kalagitnaan pa rin tayo ng tag-init at may mga chance ng pag-ulan lalo na po sa may Eastern Visayas at halos buong Mindanao. Dito po sa Luzon, halos magkakatulad pa rin po na weather conditions from Friday to Sunday. Sa mga magbabakasyon na po towards the weekend, aasahan pa rin ang araw, mainit na panahon. Make sure po na meron tayong payong o sombrero kung lalabas po ng bahay. O kung lalabas ng bahay, make sure na umiwas po dun sa delikadong oras from 11 a.m. to 3 p.m. para iwas heat stroke. Sa Metro Manila, temperatura posibleng umakyat pa sa 34 degrees Celsius. Presko pa rin po sa may Baguio, sa madaling araw, 15 degrees Celsius. Habang dito sa may Legazpi City from 24 to 32 degrees Celsius. Sa ating mga kababayan po sa Visayas, ganyan po na nakikita natin magiging generally bahagyang maulap at minsan maaliwalas ang kalangitan sa umaga hanggang sa early afternoon, and then pagsapit ng hapon, may mga lugar lalo na po dito sa may parting Eastern Visayas, sa may Northern Samar, Eastern Samar, medyo mataas ang tsansa ng mga pag-ulan pagsapit po ng Friday and Saturday, ganyan din sa timog na bahagi po ng Negros Island Region and Siquijor, at mag-ingat po sa mga posibleng biglaang pag-ulan doon. Temperatura natin sa may Metro Cebu, 26 to 31 degrees. Pinakamainit, inulit natin sa may areas po ng Iloilo and Capiz sa mga kapatagan doon. Posible hanggang 40 degrees na heat index o yung mararamdamang init. At sa ating mga kababayan po dito sa Mindanao, sapit ng Biyernes Santo at Sabado Santo or Black Saturday, asahan po ang mataas na tsansa ng pag-ulan sa may eastern sections ng Mindanao. Sa may bahagi ng Caraga Region and Davao Region, make sure na meron tayong baong payong. Magiging mas madalas na po yung mga pag-ulan doon. At pagsapit ng hapon, ilang bahagi pa po ng Mindanao, pagsapit ng Friday and Saturday, kabilang ang Zamboanga Peninsula and Northern Mindanao, magkakaroon ng mga localized thunderstorms at minsan malalakas po ito, no? Posible yung pabigla mga pagbaha at pagguho ng lupa. At pagsapit ng linggo, malaking bahagi ng Mindanao, mag-i-improve yung weather, bahagyang maulap at minsang aliwalas naman yung kalangitan, no? At pagsapit ng hapon hanggang gabi, posible pa rin ang mga localized thunderstorms. Ating sunset 6:08 ng gabi at ang sunrise ay 5:51 ng umaga.